Kung sa tingin mo, hindi pa kayo, magiging kayo rin nun. Gusto mo siya. Kailangan ko malaman kung may babalikan nga ba ako dito. I love you. Do you love me too? Lucio, bumalik ka. Naghihintay ako. Ito si Tito Bobby. Dapat nasa mental hospital siya kasi abnormal yun. Hoy! Anong sinabi mo? Walang sino man sa inyo ang higit ang kapangyarihan sa bahay na ito kaysa kay Bobby dahil siya lang ang tunay na binapintura! Kayo lahat! Mga sampid! Anumang oras pwede ako mawala. Sino magmamahal sa kanya? Sa totoo lang, tanggap naman namin si Bobby. Kami hindi tanggap ni Mama. Yung anak mo kasi. Ano nga? Ay, sinagot ko na po si Lucio, kami na. Mga baby ko kayo eh. Tapos ngayon, kukunin ka na ng iba. Balik ako ha. Hintayin kita. Hello? O, mag-empake ka na. Papunta na ako dyan. Susunduin na kita. Ngayon na, ha? I love you, Loy. Love you too. Aray ko. Tay, ito na yung pagkain na pinapahingi mo. Ay, oo. Sandali. Oh, ano nangyari sa inyo? Okay na po kayo? Ay, wala. Namali lang ng bagsak. Ano nangyari? Ay, sorry. Oh, Tay, ano yan? Ay, wala. Maliit na sugat lang. Akin na yun. Laking sugat naman yan. Akin na. Okay na po ba kayo? Oo.
Kayo dyan. Oh, ay busog pa yata itong mga ito. Sabi naman sa iyo, wala lang ito. Tao lang ng bayabas ang katapat nito eh. Tay, ang laki ng sugat mo. Hindi kayo nagsasalita. Ay, paano ako magsasalita eh? Kita mo nga ngayon, nag-acting ka. Alam ba nina yan? Eh, siyempre hindi. Alam mo naman kung mag-alala yun eh. Wala, ito gagaling din ito. Diabetic po ba kayo? Naku, oo. Diabetic po siya. Anong gamot ang ininom ninyo? At kailan pa kayo diabetic? Ano ko? Eh, nung madiscover ko yung mga 2-3 taon na. Anong maintenance na ininom ninyo? Ay, ano ko? Tay, uminom ba kayo ng gamot? Oo. Kailan naman yung beses na uminom kayo ng gamot? Eh, Tay, magsabi na kayo totoo. ay hindi ko na matandaan. Matagal na kasi akong tumigil eh. Magastos. Okay, para maayos natin to, papacheck kong dugo mo. Titingnan natin blood sugar mo. Kung sakaling mataas ang blood sugar mo, gagamutin ko yung sugat mo at bibigyan kita marami gamot. Okay po ba yan? Ay, Opo. Tatapatin na kita. Sa tingin ko, matagal na yung sugat na yan. Dati maliit lang yan. Kaya lang mataas ang blood sugar niya. Kaya hindi na gumagaling at lalo pang lumalala. Ano mo ba ang kailangan namin gawin? Ay, hindi ko magagaransya na gagaling yung sugat na yun dahil masyado nang malalim at malawak. Pero I'll do my best to save the leg. Ano pong ibig niyo sabihin, save the leg? Baka kinakailangan na i-amputate o kaya putulin ang kanyang paa para hindi na kumalat yung infection. Bakit ganun? Wala na bang ibang paraan? Kailangan bang putulin ka agad ang paa? Wala na eh. Kalat na kalat ng infeksyon. Yun lang talaga ang paraan. Hindi, baka lumala pa. Ano gagawin natin, anak? Paano? Kailangan natin malaking pera para sa operasyon. Saan kamay ng Diyos tayo kukuha ng pera? Ang liit ng kita natin sa tuba. Yung kita natin sa babuyan, may pinaglalaanan na nun. Nainiisip ko. Isanla na lang kaya natin ang lupa natin. Wala na kayo ibang maisip na pwede nating lapitan para humingi ng malaking pera. Ano lang kung makikalala kayo. Na alam ko mahirap din ang lupa na ito ang natitirang yaman natin. Pero kailangan natin maging matatag para kay tatay. Alam ko, anak. Kaya lang, may problema. Hindi natin pwedeng isanla ang lupang ito. Hindi na pwede. Matagal na itong nakasanla sa mga Buenaventura. Diyos ko, ano bang buhay ito? Matagal na rin nakasangla ang lupa namin sa kanila. Yung sa amin din. Ang totoo nga niyan. Sabay pa nga kami ng tatay mo nagsanla kay Doña Hilaria eh. Hindi naman nagtataka, kahit mura o palugi ang benta natin ng mga ani,
ay sa mga Buenaventura pa rin ibinabagsak? Teka, hindi ko maintindihan. Ang ibig sabihin, baksak ang presyo. Dahil sa utang na loob, hindi natin maitataas ang presyo. Kung sa bagay, ako takot din sa presyohang mataas eh. Lalo na dyan kila Buenaventura. Eh, baka lalong walang mangyari sa pamilya ko pag nailit ang lupa namin. Ako rin. Di baling mura. Basta't akin pa rin ang lupa ko. Mali naman din yung ginagawa niya. Kailangan makagawa tayo ng paraan eh. Pananamantala na yung ginagawa niya sa atin eh. Tama yun. Huwag kayo mag-alala, kakausapin ko si Doña Hilaria. Mama, siya po si Eloisa Aguirre, anak ni Orlando Aguirre. Yung pong... Yeah. I know. Bitawan mo ako! Magandang hapon po. Anong sadya mo sa akin? Upo ka. Pumunta po ako dito para sa pamilya ko po at sa mga farm owners. Bali, nag-usap-usap po kami at nagtanong-tanong tungkol sa presyo ng aming mga produkto. Gumawa po kami ng comparative assessment at nalaman po namin na mas mahal po ang produkto namin sa merkado. Give it to me straight. Ibig mo sabihin, gusto niyong taasan ko ang presyo ng produkto ninyo. Ganun ba? Yun po sana yung pakiusap namin sa inyo. Do I look stupid to you? Sa tingin mo bang isang uhuging tulad mo ay kaya akong takutin? Hindi naman po sa nananakot ako. Ang sa amin lang po ay humingi kami ng dialogue sa inyo para maayos-ayos po namin ang lahat. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko mabubura ang sistemang matagal ko nang pinasusunod sa lahat ng tauhan ko. Pero po... Tapos na usapan natin ito. Makakaalis ka na. Mawalang gana lang ho. Pero hindi po tapos ang sasabihin ko. Anong sinabi mo? Hindi po tapos ang sadya na pagpunta ko dito. Hindi naman po ako pumunta dito para diktahan kayo. Hindi rin ako pumunta dito para ipilit ang gusto namin. Pero gusto lang po namin ipaalam sa inyo na simula sa katapusan ng buwan, hindi na po kami magbibigay ng produkto namin sa inyo. Lalo na't alam namin na may mas willing po na magbayad ng karapat-dapat na presyo sa produkto namin. So ang ibig mong sabihin, gusto mong manginig ako sa takot, ganun ba? Hindi po kami nananakot. Ipinaglalaban ko lang po ang karapat-dapat na para sa amin. Then go! Do it! Tingnan ko lang kung sino mananalo sa laban na ito. Excuse me. Miss? Ganon? Oo. Hindi ko nga akalain na magiging ganon ang pag-uusap naming dalawa eh. Eh, salbahe naman pala yung matandang yun eh. Ang yaman-yaman na nga, mukha pa ring pera. Ay, hindi pala. Kaya siguro yumaman yun kasi mukha kasi siyang pera. Ewan ko nga kung paano ako nakasagot sa kanya eh. Nakakatakot siya eh. Yung mukha ko parang tapang-tapang ko pero yung dibdib ko, Diyos ko, hanggang ngayon nga parang nanglalambot ako eh. Eh, tama lang yun. Tama lang na hindi ka nagpatalo dun sa Doña Hilaria yun. Eh, ang tanong, nanalo ba talaga tayo? Eh, baka sa pagsagot ko sa kanya, lalo niya tayong gipitin. Eh di, mawawalan siya ng mga produkto. Maubusan siya ng mga supplies. Kakampi ata natin yung mga iba pang magsasaka. At saka pupusta ako sa'yo, ate. Sa katapusan ng buwan, magbabago isip niyan. Hindi niya kayang kalabanin yung mga farm owners. Sana nga. Kailangan natin mag-ipon para sa operasyon ni tatay. The nerve of that girl. Nakakairita. Ay, grabe talaga, Mama. Sobra yun, parang walang takot. Nakikipagsabayan ng tarayan.
Ma, hindi walang takot ang tawag sa taong yun. Ang tawag sa kanya, bastos. Wala siyang pinag-aralan. Pwede ba huwag natin pag-usapan ng babaeng yan? Okay ma. Pero ano ba ang plano nyo? Plano ko. Of course, hindi ko bibigyan kailangan nila ang gusto nila. Of course not. Tama yan, Mama. Hindi natin sila kailangan. Hindi natin kailangan ng mga pipitsugin magsasaka na yan. We can be self-sufficient. Kaya natin limit ang demand sa mga foreign investors natin. Right, Margot? Of course ma. I can make arrangements sa ibang farm owners. I'm sure makakuha tayo ng magandang deal. Good. Well? That's it ma. Yun lang. What else? Well, naisip ko lang po kasi na hayaan na lang ba natin na binastos ka ni Eloisa? Paano naman kung malaman nyo ng mga farm owners? Ano na lang po sasabihin nila? Na pwede kang bastos-bastusin ng ganun-ganun na lang? Nang walang parusa? Oo nga, Mama. Ano yan, ma? Hindi maganda yun. Hindi yun makakatulong sa image natin. You're right, Margot. Gigi, set up an appointment with the attorney Manalo. Right away. Right away, Mama. I got it. Right away. Pasensya ka na. Pati ikaw nadadamay. Hindi, okay lang ako. Walang problema sa akin to. Sa akin lang mas worried ako para sa'yo. Hindi ako sanay na naririnig kang umiiyak eh. Wala lang kasi ako makausap eh. Totoo lang, awa na ako kay tatay. Hindi naman ako makaiyak sa harapan ni inay. Okay na sa akin ka umiyak, di ba? Wala, huwag mong kakalimutan. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita. Tandaan mo yun. Kayo na ang pamilya ko, di ba? So, may maitutulong ba ako sa'yo? Eloy, sabihin mo lang sa akin kahit ano. Kung kailangan mo ng pera, sige lang, sabihin mo sa akin, huwag kang mahihiya. Hindi, okay na ako. Sa totoo lang, naayos ko na naman yung schedule ko. Gusto ko lang naman nang may makakausap. O sige, basta kung may kailangan ka, mag-text ka lang, tatawag ako kaagad. Okay? Maraming salamat, Lucia. I love you. I love you. Tama na. Ha? Huwag ka na umiyak. Tandaan mo, mahal na mahal na mahal na mahal kita. Bye-bye. Po. Magandang gabi po. Teka lang ho. Po. Ano pong... Magandang gabi po. Ano po? Ako si Atty. Crispin Manalo. Apo. Ito ba ang bahay ni Mr. Orlando Aguirre? Apo. Ikaw siguro si Eloisa. Tama po. Ano pong may ipaglilingkod ko sa inyo? Pinapunta kasi ako dito ni Doña Hilaria Benaventura para ibigay ito sa inyo. Sige. Pinapalis po kami? Pasensya na, kumpleto naman ang dokumento eh. Matagal na kayong hindi nakakabayad dito sa lupa at ilang beses na rin kayong binigyan ng palugit ni Doña Hilaria. Sa pagkakataong ito kasi, kailangan niyang gamitin yung lupa para sa expansion ng kanyang organic farm. Saka huwag kayong mag-alala. Binibigyan kayo ni Doña Hilaria ng 30 days pa para makahanap ng malilipatan. Sige, salamat. Mauna na ako. Sige na, Pinong. Dito na ako sa lugar na to. Doon ka na sa likod ng bahay, ha? Ate, umuwi na tayo. Nakakahiya eh. Hayaan mo na nga ako. Guard! 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 Guard, buksan nyo nga yung gate! Miss! Anong problema mo? Asan si Doña Hilaria? Nandiyan pa si Doña Hilaria, kakausapin ko. Ha? Sorry, pero wala siya rito eh. Anong wala? Hindi ako naniniwala sa inyo. Doña Hilaria! Doña Hilaria!
Miss, nagsasayang ka lang ng oras. Wala siya rito. Ate, baka nga wala. Tara na. Wala, nandyan siya sa loob. Doña Hilaria! Lumabas ka nga dito! Miss! Ate, Sige, huwag kang mag-iskandalo rito. Importante nga na makausap ko siya eh. Sinabi ko nga sa'yo, diba wala? Wala rito si Doña Kasama ko Hilaria. naman nandyan siya sa loob eh. Ang kulit mo naman, Doña sabi ko Hilaria, nga wala. lumabas! Huwag kang mag-iskandalo rito, miss. Pagagalitan ako ng amo ko. Ayun naman pala eh. Pagkagalita ka, ibig sabihin nandyan siya sa loob. Wala nga eh. Sinabi ng wala. Arnel, ano nangyayari? Itong babae, nagpipilito na kausapin si Doña. Anong problema? Ikaw? Ito eh, nagpupumilito na kausapin si Doña. Asa na ama mo? Si Mama? Wala siya dito eh. Kung ano man yung kailangan niya sa kanya, bumalik na lang kayo sa ibang araw. Hindi ko ito pwede ipabukas. Kailangan ko na siya makausap. Ginigipit ako eh. Ginigipit niya ako tsaka pamilya ko eh. Kulit mo naman, miss. Sabi mo wala nga. Miss, wala nga po si Mama. Bukas, kung gusto niya, bumalik kayo. Hindi nga ako pwede bumalik bukas. Importante nga. Kailangan ko nga siya makausap. Ate, Sige na, miss. Paunahin mo bumalik na na lang tayo sa ibang araw. Diyan, kailangan ko nga makausap. Doña Hilaria! Miss, pwede bukas na lang, ha? Sinabi nga hindi pwedeng bukas eh. Nakikiusap ako. Arnel? Nakikiusap din kami, miss. Wala talaga dito si Doña Hilaria. Kung gusto niyo, iwanan niyo na lang yung number niyo Yan na nga ba sinasabi ko eh. matawagan kayo. Ate, tara na. Ate. Ano pa sa tingin mo yung ginagawa mo? Asa ng mama mo? Excuse me. Pagkatapos ng ginawa mo, sa tingin mo lalabas si Mama? Nagkakamali ka. Kaya kung ako sa'yo, magliligpit na ako ng gamit ko. At isasama ko ang pamilya ko, lalayas na ako sa lupain ni Mama. Amen ang lupang yun! Amen! At wala siyang karapatan na palisin kami doon. Well, kung sa tingin mo may laban ka, di kumuha ka ng lawyer. Good luck na lang sa'yo. Dahil never pang natalo sa kaso si Mama. Tatabi ka ba dyan o sasagasaan kita? Miss, pwede ba? Tabi! Kayo, utang na loob. Ate, tara na. Arnel! Kamusta ba? Anong sabi ng doktor? Tutusok yung katawan ko. Puputulog pa ako ng paa. Ano yun? Mas may kabutihan para sa'yo. Kailan ba naging okay yung puputulan ka ng paa? Kung magsabi na lang kaya tayo kay Kuya Lucio, unahin pa ba natin yung pride o hiya? Gusto ko po mag-sorry. Pero dahil nagpakumbaba ka, hindi na tayo tuturing na kaaway. Tutulungan kita sa lahat ng iyong pangangailangan pinansyal. Iyon ay kung magtatrabaho ka sa akin. Airplane! Akin! Taga dito ka ba? Ikaw ba yung hinahanap nila? Ikaw si Bobby? Ay! Ay! Diyan ka lang! Exams na po namin next week. Sapatos ko nakanganga na. Babalik ka? Kinakapalan ko na po yung mukha ko. Kapal talaga ng mukha ang tawag dyan. Pagbigyan kita, aabot sa mga tao.